Good morning, everyone. Before we will start our class, let me introduce myself. First, my name is simply Shordaneta Jr., or you can call me as Sir Paul. So, I was graduated before at Holy Cross of Davao College with a degree of Bachelor of Science in Commerce, major in Banking and Finance, last 2002. Then I first my education at Philippine College of Technology as Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Science. Then I was teaching before at Davao Wisdom Academy last 2014, 2015. At the same time, I was also teaching before at Eastern Academy at Loponda Oriental last 2016, 2017. Then I was also teaching at Hakyu Korean language last 2017, 2018. So after that, I was also teaching in different places in Mindanao as a Korean language. So I teaching a Korean language for 8 years. Okay, so that's it. So I think we will start our class. Miss Charito, can you please lead the prayer? Okay, thank you so much, Miss Charito. Okay, good morning, class. Okay, thank you so much. Please sit down. So I will check first your attendance. Okay, very good. So isa lang po yung absent natin ngayon, no? So si Miss Sarah. So I just hope na hindi na po kayo mag-absent kasi importante po yung attendance natin kasi po pag once na mag-absent po kayo, mag-behind na kayo sa mga lessons natin, no? So don't be absent kung maaari lang. So if ever na mag-absent kayo, then please make an excuse letter na dapat ano talaga siya, valid na reasons kung bakit kayo nag-absent or emergency po siya, no? Okay, so I think we will start our proper class. So our topic for this morning is all about na ilalapat ang kahulugan ng economics pang-araw-araw na pamumuhay. So this is our lessons for today. No? So ito po yung pag-aaralan natin. So our main objectives here is na ilalapat ang kahulugan ng economics pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi at pamilya ng lipunan. Okay, so as you can see here, meron po tayong tinatawag na mga kataga. So meron po tayong words dito na sa harapan ninyo. So ano pong ibig sabihin nito? Yes, very good. It's economics, no? So it's all about economics. So ano ba yung economics? Ang economics ay agham panlipunan na tumutukoy sa epektibong pamamahala ng limitadong yaman. So ibig sabihin, ang economics daw ay agham panlipunan. So when we see agham panlipunan, ito po yung mga isang pangkat ng grupo ng akademiko na nag-aaral tungkol sa nag-aaral sila tungkol sa nag-aaral po sila tungkol sa aspekto ng tao, no? So isang pangkat ng akademiko na pinag-aralan nila yung aspekto ng tao. So ano ba yung mga aspekto ng tao? Tulad ng physical, mental, panlipunan, at emotional, no? So yun po ang apat na aspekto ng tao na kanilang pinag-aaralan. Ano ba yung mga limitadong yaman natin? So ang mga limitadong yaman na meron po tayo tulad ng kagubatan, karagatan, enerhiya at mineral. So ano ba yung mga example ng mineral? Tulad ng gold, copper, marble, silver. So ang gold at saka silver ginagawa po itong mga alahas. Then ang marble naman ginagawa siyang mga monumento, no? Tulad ng monumento ni Rizal or mga monumento ng mga bayani. Okay?
So bakit siya tinatawag na limitadong yaman? So limitadong yaman lang po ang tinatawag po siya na limitadong yaman. So ano ba yung mga limitadong yaman meron po tayo? Tulad ng kagubatan, karagatan, enerhiya at mineral. So, yun po yung mga limitadong yaman. Bakit siya tinatawag na limitadong yaman? Kasi po, this is our natural resources na bigay or mga likas yaman na bigay ng ating poong may kapal. So, dapat wag nating abusuhin kasi pag once na inabuso po natin to, ito ay mawawala na parang bula, no? Okay, number 2, upang matugunan ang walang hanggang pangailangan ng tao. So, ano ba yung mga pangangailangan ng tao? Tulad ng food, shelter, clothing, then education. So, the most important here is the education. Kasi ang edukasyon ay mahalaga sa lahat para hindi po tayo maging mangmang. So, sa anumang hamon ng buhay, no? Then, at the same time, ang edukasyon ay nagbibigay ng magandang kinabukasan. Dahil once na you are a graduate in college or graduate ka po sa kolehiyo, so may possibility talaga na makapaghanap kayo ng magandang trabaho, no? Tulad ng teacher, engineer, or maging isang professional na mamamayan, no? Okay, number 4 is bilang mag-aaral, maring ilapat ang economics sa tamang pagbabudget ng baon o pamasiguro magkaroon ng sapat na pundo para sa pagkain, pamasahe at iba pang pangangailangan. So ikaw bilang isang mag-aaral, dapat kailangan mo na mag-ipon, no? Para mayroon kang sapat na pambaon, pamasahe at mga pangangailangan mo bilang isang estudyante tulad ng mga requirements sa school. So dapat wag basta-basta magwawaldas ng pera. So bilang mag-aaral, magtitipid kayo, mag-iipon, no? Dapat meron kayong mga piggy bank sa bahay ninyo. Okay, number 4, sa konstekto ng pamilya, ang economics ay nasasabuhay sa pagpaplano ng gastusin sa bahay tulad ng pagbabayad ng kuryente, tubig at iba pang bayarin habang sinusugurong may natitira pa para sa emergency. So, sa inyong pamilya daw, dapat yung family ninyo, yung mga parents ninyo, dapat meron silang ipon, no? Sa bangko ba? Kasi once na magkaroon ng emergency, may madali lang silang may makukuha silang pira kaagad, no, para sa medical expenses, no. So yun ang dapat nilang gawin, mag-ipon, magtipid para sa mga gastusin ng kuryente, gastusin sa bahay, or mga emergency na halimbawa mayroong magkasakit sa pamilya ninyo, so may makukuha sila pera para pangbayad sa hospitalization. Okay. Okay, so that's it guys. So, may mga katanungan po ako sa inyo. So, bilang isang mag-aaral, kailan nyo po magagamit ang prinsipyo ng economics? So, bilang isang mag-aaral, kailan nyo po magagamit ang prinsipyo ng economics? Okay, thank you so much. Very good, your answer. So, natumbok niyo po yung mga kasagutan ko, ay katanungan ko po. Okay. Paano naman ginagamit ng inyong pamilya ang konsepto ng pag-aaral, no? Paano naman ginagamit ng inyong pamilya ang konsepto ng pag-aaral? Ano? Paano naman ginagamit ng inyong pamilya ang konsepto ng economics sa inyong pamamahay? Okay? So, salamat. Thank you so much sa mga kasagutan niyo po. Okay, so that's it. So we have a groups discussion. So can you please divide your groups? Can you please divide yourself into 2 groups? So we have a group discussion. So pumili ng leader na mamamahala sa talakayan. Then pumili din ng tagasulat na magtatala ng mga pag-usapan. Din pumili din ng tagapagsulat ng magpapahayag ng resulta or sasagot ng grupo. Okay, so we have 10 minutes discussion, then 10 minutes also in reporting. So overall, we have 20 minutes.
So, our rubrics here, 9 to 10 is lubos na iintindihan ng paksa, mahusay na aplikasyon ng economics sa iba't ibang aspekto. 7 to 8, may malawak na pag-unawa, ngunit nangangailangan pa ng kaunting pagsusuri. 5 to 6, may kakulangan sa pag-unawa at aplikasyon ng paksa. 4 pababa, kailangan pang paghusayan ang pag-unawa sa konsepto ng economics. Okay, so thank you so much guys sa talakayan ninyo. I just hope na marami kayong natutunan sa talakayan ninyo ngayon. Sa inyong sariling opinion, bakit mahalaga ang economics sa ating pang-araw-araw na buhay? Okay, can you please answer this question? Okay, thank you so much. So can you please get 1/4 sheet of paper? Then we have a quiz, multiple choice. Basahin na mabuti ang bawat tanong, piliin ang tamang sagot at isulat lamang ang letra from 1 to 5. Okay, number 1. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang aplikasyon ng economics sa araw-araw na buhay? Number 2, ano ang maituturing na halimbawa ng economics sa loob ng pamilya? Number 4. Number 3. Sa lipunan, paano ginagamit ang prinsipyo ng economics? Number 4, ano ang pangunahing layunin ng economics? Number 5, sa anong paraan magagamit ang prinsipyo ng economics sa pang-araw-araw na desisyon? Okay. Okay, pass the paper. 1, 2, 3. So, thank you so much. We have an assignment. Mag-interview ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan at tanungin kung paano nila isasabuhay ang economics sa araw-araw. Gumawa ng maikling ulat tungkol dito at ihanda sa susunod na talakayan. Okay, that's it guys. Thank you so much. So I just hope na marami po kayong natutunan sa araw na ito. Paalam sa lahat. Okay, thank you. Then mag-ingat po kayong lahat sa pag-uwi ninyo sa bahay. No? Salamat sa lahat. Bye-bye.